Ate, huwag po kayong tumakbo. 5 taon na. Sa wakas, natagpuan ka rin namin. Nagkakamali ka ng tao. Hindi po, tama po. Kayo po ang presidente ng Wanxing Group namin. Sa 5 taon na ito, si Guzong at ang pangalawa at pangatlong tatay mo, hinahanap ka nila palagi. Di namin nakalain. Nandito ka lang pala sa Jiangcheng, na nahihirapan ng ganito. 1-1. Si Hui na si Xu Jian, hindi talaga mabuting lalaki, kaya lang naman siya sumama sa'yo, dahil lang gusto niya ang pera mo. 1-1. Sa aming tatlo, ikaw ang palaging inaalagaan at iniingatan. Hindi ka namin sasaktan. Makinig ka kay pangalawang tatay. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Kung ipipilit mong sumama, sa mahirap na lalaking yan, huwag mo na kaming ituring ng mga tatay mo. Hindi alam ni Xuzian, ang totoo kong pagkatao. Mahal niya ako dahil sa kung sino ako. Ang buhay ko, ako ang magpapasya. Gusto ko siyang pakasalan. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Ang mga tatay ko, pumayag na sila sa kasal ko. Siyempre pumayag. Ikaw ang pinakaminamahal nila. Kung hindi ka pa ulit nahanap, baka pati langit ng Jingcheng, nabutas na nila sa paghahanap. Xiao Chen, bakit? Anong nangyari? Mama, nasaan ka po? Birthday ni Papa ngayon. Sa Jiangcheng restaurant siya naghanda ng salo-salo. Bakit wala ka pa dito? Sabi ng asawa ko, hindi maganda ang takbo ng kumpanya, kaya kailangan mag-overtime. Hindi na ba itutuloy ang birthday? Mabait na bata si Xiao Chen, darating na ako dyan agad. Vice President Lin, ngayon birthday ng asawa ko. Ganito na lang, gamitin ang pangalan ng Wanxing Group para bilhin ang Jiangxing Restaurant, gawing Presidential Hall. Isa pa, pumunta sa Jiangxing Auction House, bilhin mo ang pinaka-importanting gamit nila, saktong pangregalo sa asawa ko. Hindi pwede yan. World Limited Edition yon. 3 piraso lang ang meron. Paano yon? Hindi pwede. Palagi na lang nag-o-overtime ang asawa ko. Sobrang napapagod na siya. Ngayon may pera na tayo. Siyempre dapat naman, pasayahin at bigyan siya ng reward. Kung may oras ang mga tatay ko, pwede silang dumalaw dito. Maayos naman ang buhay ko dito. Walang problema, walang problema. Naku, tapos na ang oras, pag natapos mo, dalhin mo agad sa akin. Tandaan, low-key lang, wag na huwag mong ipapakita kung sino ako. Gusto ko ako mismo ang magsabi sa kanila. Guzong, magdahan-dahan ka at mag-ingat ka. Ang saya naman. Natagpuan din sa wakas. Kailangan ko sabihin agad kay boss. Sa inyong 3 boss, Guzong, natagpuan na, inaanyayahan pa kayo, sa birthday celebration ng asawa niya. Chairman Go, tungkol sa mga suggestions last time, may mga pagbabago na po kaming ginawa. Una, sa sales department po. Susundan po natin yung dating sistema. Chairman Go, natagpuan na po ang ate, magdadagdag tayo ng experience service. Para sa mga customer natin, sa meeting na lang pag-usapan, ako na ang susando sa anak ko. Chairman Su. Ano po ang balak ninyo sa next investment? Pwede nyo po bang i-share kahit konti? Dito po ang tingin. Pwede po kayong sumagot. Baka gusto nyo magbigay ng ilang salita, Chairman Su. Bilis, ihanda nyo na ang eroplano. Ako na ang susando sa anak ko. Subukan pa ng paulit-ulit. Sige, noted. May balita na tayo. Anak ko. Susunduan na kita agad ng 3 tatay mo. Boss Shu, maligayang kaarawan. Ang bongga naman ng handa mo. Narinig ko na may doble ang saya ngayon. Tama nga. Ito'y sorpresa ko para sa minamahal ko. Sabi nga nila, ang pagpapakasal ay naghahanap ng matalino at mabait kapag tama ang napili mo. Aba, ang mga araw ni Boss Shu sa hinaharap, siguradong pasulong ng pasulong ang buhay. Sa tagumpay ni Jian ngayon, malaking utang na loob niya sa isang mabuting asawa. Narinig ko. Itong presidential hall na to, si ate ang nag-upgrade niyan para sa'yo. Hindi ito binubuksan para sa publiko, para lang yan sa mga bigating bisita mula sa Beijing. Parang VIP treatment na pang city mayor yan. Si ate mo talaga, simple lang kumilos. Ito pa, mismong Deputy Boss Lin mula Beijing. Siya mismo ang nag-asikaso niyan, pati yung mga resto sa Jiangcheng, binili na nila lahat. Grabe. Talagang malakas. Naghanda ka ng sorpresa para sa kanya. Naghanda din siya ng sorpresa para sa'yo. Kayong dalawa, talagang perfect match at pareho ang effort. Malapit na ang oras. Bilisan mo na at salubungin. Ang mabait kong manugang. Mga G na galang na bisita. Maraming salamat sa pagdalo sa birthday dinner ni Ginoong Xu Jian.
Dito, may isang mahalagang bagay si Boss Shu na gusto niyang ibahagi sa lahat. Buti nakahabol ako. Ngayong araw, si Boss Shu ay magpo-propose sa masipag at matiyagang katuwang ng pamilya Shu sa mga nakaraang taon. Ang asawa niyang tapat tuloy-tuloy ang tagumpay dahil sa kanya. Ay, kaya pala si Zayan ay nagplano ng proposal ceremony para sa akin. Kaya pala puro surprise, nilihim niya sa akin. Buti na lang at pinaaga ko kay Deputy Boslin. Ang pag-upgrade ng hall. Nagprepare pa ako ng regalo. Sino yung nagde-deliver ng pagkain dito? Tabi-tabi naman. Palakpakan natin ng malakas ang pinakamamahal ni Shu Zong, si Su Raozo. Roxu, pakakasalan mo ba ako? Ikaw lang, ang pwedeng makasama ko habang buhay. Pakakasalan mo siya. Sige. Gian, pumapayag ako. Pinaghandaan ko ng maayos ang proposal para sa'yo. Hindi ko akalain na ikaw pa ang nagpa-upgrade ng Presidential Hall para sa akin. Nangangako ako. Sa buong buhay ko, hindi kita sasaktan. Dahil nagmadali akong bumiyahe mula Jingcheng. Ito lang ang kaya kong maibigay para sa birthday gift mo. Si Xiaoshu talaga, tamang-tama lang na anak mayaman mula Jingcheng. Grande kung grande magregalo. Bitawan mo ako. Asawa ko. Ma, ano to? Anong nangyayari? Sino si Suroxu? Walang galang. Ang pangalan ni Xiaoshu, basta-basta mo na lang bang mababanggit sino nagpapunta sa'yo dito? Ako ang nagsabi sa mama ko na pumunta. Birthday ni Papa. Natural lang na ipaalam ko sa mama ko. Ganitong lagay ni Mama ngayon. Bagay ba siyang tumayo sa Presidential Hall? Hindi ba nakakahiya sa pamilya Shu? Hindi ba nagde-deliver ka lang ng pagkain? Anong ginagawa mo dito? Asawa ko. Birthday mo ngayon. May regalo pa akong dala para sa'yo. Pero, sino ba siya? Gian. Ate, baka may hindi ka lang naiintindihan. Kasalanan ko ta. Huwag kang matakot. Hindi mo ba makuha-kuha? Ngayon, hindi lang birthday ko. Ito rin ang araw ng proposal ko kay Xiaoxu. Asawa ko, pero mo ba niloloko? Nung kinasal tayo, ni hindi nga tayo nakapag-photoshoot na pangkasal eh. Siguro bumabawi ka lang. Kaya mo to ginawa, tama ba? Tignan mo, may regalo pa akong dala para sa'yo. Tama na. Hindi mo pa ba maintindihan? Hindi talaga kita mahal. Ang mahal ko ay si Suroxu. Suzian, hindi pa tayo nagdi-divorce. Ginagawa mo itong bigami. Bigami. Matagal ko nang inihanda to. Pirmahan mo ito. Alis ka rito nang walang kahit ano. Suzian, noong una, hindi ba't ikaw pa ang humawak ng kamay ko? At sinabi mo mismo na hindi mo ako talikuran? CJ, para sa'yo, magbibigay galang ako. Tayo rin, magtagay tayo. Lee President, hindi na kailangan, huwag kang tumayo. Ako na. Tayo rin, uminom tayo. Sige. Iinumin ko na to. Tara. Go President. Kumusta? Itong proyekto natin. Mapipirmahan ba? Pirmahan na, Shunji yan. Ang misis mo, talagang matapang at palaban. Wala nang paligoy-ligoy. Dahil sa sinseridad ng kapatid natin, itong proyekto, pipirmahan namin. Pirmahan. Ayos. Wan, okay ka lang ba? Ayos lang. Mahal, salamat sa pagod mo. Pag yumaman na tayo, hindi na kita hahayaang magsakripisyo ng ganito. Pangako, pabubutihin ko ang buhay mo.
Nangangako ako. Hindi kita talikuran. Ayos. Hindi kita talikuran. Sa ano ng karapatan mo? Hindi pwedeng mag-divorce. Siya ang tunay kong nanay. Ayoko sa babaeng yun, masama siya. Xiao Chen. Bata ka pa, hindi mo pa alam. Kapag nagpatuloy magsama sina Papa at Mama mo, magsasuffer lang ang negosyo ni Papa. Tanging si Mama Xiao Zhu lang ang makakabigay sa'yo ng mas maganda at mas masayang buhay. Ayoko ng pera. Ang gusto ko lang, si mama. Ayoko ng pera. Kung ganyan, wala kang choice kundi sumama sa mama mo at magtiis, magsumiksik na lang kayo sa hirap. Anak mong kasing tanga. Ng nanay niya, pareho kayong hindi nakakita ng ibang mundo. Guwanwan. Sinasabi ko sa'yo, tinawagan na ako ni Vice President Lin mula sa Jincheng. Ngayong gabi, yung C ng Wansing Group. Darating sa birthday party ko. Alam mo ba, yan ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Jincheng. Simula ngayon, siguradong aangat na ako. Ikaw naman, lagi mo lang akong pinipigilan. Ate, kung talagang mahal mo si Jian, umalis ka na lang sa kanya. Ang kailangan ni Jian ay isang babae na kaya niyang makasabay sa lahat ng bagay, hindi isang nanay na puro deliver ng food lang ang alam, at tumanda ng ganyan. Nagde-deliver ako ng pagkain. Kasi sinabi ni Zian na mahirap ang kumpanya, kaya tumutulong ako kahit paano. Sarili kong kayod yan. Hindi naman ako inferior kaninuman sa inyo. Zian, ang pagmamahal ba natin? Kailangan pang sukatin sa pera at koneksyon. Nga, kung may dapat kang sisihin, ikaw lang din dahil wala kang napala. Sa pamilya natin, wala kang naitulong. Wala raw akong ambag. Kung ganun, yang kinikita ko sa pagde-deliver, sapat ba yun para sa kahit kanino? Pera, pamilyang background, edukasyon, meron ka ba nun kaysa kay Xiaozu? Bakit nga ba may karapatan kang mag-usap tungkol sa ambag? Zian, nung nagsisimula ang Suyan Tech, sino ba ang tumutulong sa'yo ng walang tulugan? Nag-aayos ng mga papeles, nagpapalawak ng koneksyon, naglalabas ng ipon lahat para mapagdaanan mo yung mga problema? Sino yung nagkayod para pumasok ka sa pinakamahal na art school? Gumastos para sa pangarap mong maging sikat. Ma, yang suot mong Cheongsam, yang kwintas mo, mga supplements na kinakain mo, lahat ng gastusin dito sa bahay. Sinong nagtitiyaga at nagtitipid? Sinong nagtitiyaga at nagtitipid? Sinong nagtitiyaga at nagtitipid? Para maayos lahat ng yan, lahat kayo natutuwa sa lahat ng bagay na to. Pero pagkatapos, sasabihan nyo akong walang kwenta. May konsensya ba kayo? Tama na. Yan mga gawain ng mga housewife. Ilalantad mo pa dito. Tsaka, ginasto mo rin naman yan. Kung wala ka talagang kakayahan, yan lang talaga kaya mong gawin. Nakikitira ka na nga, nakikikain ka pa, di ba sapat na yun? Guwanwan. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Dalhin mo na tong divorce papers at umalis ka dito agad. Kung hindi, huwag mong akong sisisihin pag napikon ako. Pinalalayas mo ako. Sinasabihan mong wala akong kwenta. CJ, alam mo ba kung sino ang nag-organisa ng birthday mo ngayon? Si Vice President Lin ang tumawag. At yung CC na darating mula sa Wansing Group. Alam mo ba kung sino yon? Hindi mo naman siguro sasabihin na itong presidential hall at pati yung na-acquire na restaurant. Ikaw ang nag-ayos ng lahat nito, di ba? Kuya, hindi kaya gusto niyang sabihin na ang president ng Wanxing Group, siya mismo yun. Dahil lang may Wan sa pangalan niya, iniisip na niya nakarugtong siya ng Wanxing Group. Eh kung may Tian sa pangalan ko, pwede na ba akong maging reyna ng langit? Ako nag-ayos niyan. Lahat ng to, mga regalo ko para sa'yo, na pinaghanda ko. Zian, yung papa ko at pamilya namin, tanggap ka na nila. Ano mang kinabukasan ang gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Tama na. Guwanwan. Yang mga sinasabi mong yan, 5 taon ko nang naririnig. Itong kwento ng tatay mong mayaman. Hanggang kailan mo ba yan ulit-ulitin, bago ka tumigil? Nagkakaliw na tenga ko kakarinig niyan. Tama, akala ko pa naman dati na ikaw yung nawala sa yaman na anak ng mayaman kaya kita pinakasalan. Yun pala, walang ama't ina, di alam kung saan nanggaling na ulila. Nakikitira lang sa pamilya siya natin. Nang ilang taon, libre kain at tulog pa. Kung hindi mabait ang kuya ko, matagal ka nang pinalayas. Akala mo naman ang Shu family, parang ampunan lang. Mama, kahit wala kang pera, mas gusto ni Xiao Chen na lagi lang tayong magkasama. Malaki na si Xiao Chen. Ako na ang bahala magtrabaho para sa'yo. Mabait ang anak ko. Hindi mo na kailangan mag-alala anak, marami akong pera. Yung mga lolo mo, super yaman pa nga, mas mayaman pa sa lahat. Tama na, nagde-deliver ka lang ng pagkain, kaya sa kakasama mo sa iba't ibang klase ng tao. Sanay ka na magsinungaling, ni hindi na kumukurap ang mata mo. Naloko na talaga ang Shu family.
Bakit nakahanap pa kami ng ganitong kalokang babae na ikakasal? Guwanwan. Sinasabi ko sa'yo, tonight, itong event hall na to, si Xiaoxu, ang tumulong. Para ma-upgrade ko ito, at saka, yung president ng malaking kumpanya na yon. Kaibigan nila yon dati pa. Wala kang kinalaman diyan ni Cinco. Gian, huwag mo naman sabihan ng ganun si ate. Ayaw lang talaga niyang harapin ang totoo. Tignan mo. Diyan mo makikita ang tunay na anak mayaman ang ugali. Si Xiaozu, asawa ni Kuya, may suporta ng 3 pinakamalalakas na pamilya sa Maynila. Sobrang taas ng antas niya. Mas matimbang siya ng 100, 1,000 beses. Kaysa sa'yo na walang magulang at walang kakayahan. Presidential Hall ay ako mismo ang nag-request kay Deputy General Manager Lin na i-upgrade. Yung may backup ng 3 pamilya, ako rin iyon. Sa Maynila, ni minsan, wala pang nakakarinig ng taong ang pangalan ay Suroksu. Paano siyang naging matalikong kaibigan? Sinasabi lang niya yan, na sa Maynila, wala naman talagang tao. Ang pangalan ay Suroksu. Lahat yan para sa'yo binuo ko. Kasalanan ko talaga dahil naging sagabal ako sa paningin ni ate. Kung gusto mo talaga, ate, ang regalo ko, pwede mong ituring na parang ikaw ang nagbigay niyan sa kanya. Guwanwan. Anong karapatan mo na pagbintangan si Xiaoxu? Ikaw nga, isang uli lang walang koneksyon. Ano bang alam mo sa ganyang mga bagay? Niloko lang kayong lahat. Tama na, sa tingin ko, hindi ka nga makagawa ng maganda-gandang regalo. Kaya gusto mong agawin ang regalo ni Xiaoxu para lang magpasikat. Tama yan. Kahit para sa anak ko, nagdadamot kang gumastos para sa regalo, pati gamit ng delivery, pinambalot, nakakahiya, nakakabastos. Kung maganda sana ang regalo ni Mama, siguro si Papa, magkakaroon na ng respeto kay Mama. Hindi na sila maghihiwalay. Papa, ako ang mag-aabot ng regalo ni Mama sa'yo. Pwede mo bang sabihin kina Lola at Tita? Natigilan na nila ang pang-aaway kay Mama, magkabati na po tayo, pwede ba? Guwanwan. Hindi ba ito ang binili ni Mama para kay Xiaochen? Ngayon, pinapabigay mo kay Xiaochen para iabot sa akin bilang regalo. Mukhang sanay kang turuan ng anak mo, magnakaw ng gamit ng pamilya Xu ha. Papa, hindi po ganun yon. Tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Nakakahiya na nga. Pati anak mo na damay at naging magnanakaw, isnat, walang respeto sa sarili. Sa harap ng lahat ng bisita, pinahiya mo tuloy ang pamilya Xu. Gian, huwag kang mag-alala, hindi ko palalaking magnanakaw si Xiaochen. Ang anak natin, siguradong mas magaling pa. Lumayo ka nga dyan, masamang tao ka. Xiaochen, itago mo ng maayos ang jade pendant. Hindi niya dapat tanggapin ang regalo ni Mama. Pati regalo mo, hindi rin niya karapat-dapat tanggapin. Guwanwan. Anong ibig mong sabihin? Ako lang pala ang tanga. Nananiwala na mahal mo ako, na akala ko pamilya tayo. Suzian, hindi ba lagi mong minamaliit ang regalo ko sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, itong birthday gift, maliban sa akin, walang ibang makakabili niyan. Ang laki ng ulo mo, ha? Isang taga-delivery lang. Ano nga bang magandang regalo ang kaya mong ibigay? Tama. Baka naman, ito na pala ang pinakatanyag na item ng Jiangcheng Auction House. Kahit ang mayor, hindi kaya bilhin ng ganyang regalo. Tama ang hula mo. Ang regalo ko ay mismong pinaka-special na item ng Jiangcheng Auction. Isa sa 3 pirasong Rolex sa buong mundo. Loli Lunchi yan. Yan ang dating umabot ng 1 bilyon, pero hindi pa rin binenta. Sobrang sikat na relo. Itong regalo ko, sa Jiangcheng, isa lang ganito. May duda pa ba kayo na nagkakaloko lang ako? Hindi nyo naman talaga pinaniwalaan, di ba? Bagay na ganito kamahal. Sino ba maglalagay sa bag ng delivery? Lalo pa, kahit ang mismong city owner, hindi makabili niyan. Ikaw, anong estado mo? May lakas loob ka pa dito, makipagdebate. Oo nga naman. Sa market, ang dami kaya peke niyan. Itong Loli Lunchi na relo, sa buong mundo, 3 lang ang meron. Isa hawak ng pinakamayamang tao sa Amerika, isa nasa tatay ko, lahat sila mga importanteng personalidad. Pero ikaw, ate, pati gamit lang na delivery bag. Nakakabastos talaga, nagdadala ka pa ng mumurahing gamit para kunwari may halaga. Tingin mo ba bulag kami? Guwanwan, itabi mo na yung bag mo, nakakahiya ka na nga eh. Nagbisikleta ako papunta dito. Dala ko lang tong bag na to. Practical at safe. Anong kinalaman iyon sa totoo o peke? May certificate pa ako. Kung di ka naniniwala, tingnan mo. Tama na. Galing sa ganitong mababang lugar, kalat pa ng maruming gamit. Karapat-dapat ba talaga isuot ko yan? Ayoko. Itong relo na ito, kakaiba ang materyales. Ang paggawa sa kanya, walang katulad. Sa buong bansa, isa na lang natira. At gusto mo pa kaming singilin.
Itong sira-sirang bagay na to, magkano ba halaga niyan? 10 ba? 20? Bigyan na kita ng 100 piso. Ayos na ba yun? Nagpapanggap ka lang para magkapera, di ba? Tama nga. Bayad? Kahit pagsamahin pa pera nyo, hindi nyo kakayanin bayaran. Sinasabi ko sa inyo, itong Presidential Hall. Ako ang nagpataas ng antas ni Lin Vice President. Ang Wansing Group, akin din yon. Dati kasi, nag-away lang kami sa pamilya. Tumakas ako sa bahay. Hintayin niya dumating si papa ko at sila. Mama, Sa birthday party ko, ayokong nagsasabi ka ng kung ano-ano. Nakakahiya ka, sobra. Nakipag-divorce ako. Nag-propose kay Xiao Xu. Iyon ang pinakatama kong desisyon sa buhay ko. Lin Vice President. Lin Fuzong. Guwanwan. Ikaw, umaarte ka pa rin. Ikaw pa rin nagbabayad ng tao para magkunwari. bakit hindi pa sinasagot ni Da Xiaoji ang tawag? 3 boss, ang hirap hanapin siya. Ngayon lang siya natuntun. Nandyan na rin lahat, papunta na. Ay sana, huwag may mangyari sa ganitong kritikal na oras. Nasa eroplano na ako, Lin Fuzong. Siguruhin mong okay ang kinaroroonan at kaligtasan ni Wanwan. Magdadala ako ng malaking regalo pag nagkita kami ni Wanwan. Kung makita kong hindi maganda ang buhay niya, papagulungin ko ang Jiang Cheng. Galawin ko lahat ng koneksyon sa Jiang Cheng. Hanggang dumating kami, ibigay mo lahat ng pangangailangan ni Wanwan. Hello. Wanzong, bigla na lang hindi matawagan. Si Guzong namin. Bilisin mo, dalhin mo ang mga tao para kumpirmahin agad. Kapag may nangyari kay Guzong, dito sa Jiang Cheng, kalokohan na lang kung makakalusot ka. Oo. Lin Fuzong, huwag kayong mag-alala. Dadaling ko agad ang mga tao. Sa hirap maabot si Guzong ng Wanxing Group. Kailangan kong magpakitang gilas. Bilis! Sumama kayo sa akin sa presidential suite. Sino mang magtangkang saktan si Guzong kahit konti, sisiyasatin ko siya. Oo. Guwanwan. Para sa pag-arte mo, talaga bang kumuha ka pa ng taong makikipagtulungan sa'yo? Nagpapanggap kang sosyalita. Hindi ito palabas. Tama na. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Sayang naman, ilang taon din akong naging mahinahon at mabait sa'yo. Nakasama kang namuhay. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako kasing galing mong magkunwari. Hindi ba ang gusto mo lang naman, maghiwalay tayo, lisanin ang bahay ng walang kuha, tapos pilit mo pang humihingi ng dagdag na pera? Nagkukunwari ka pang matino, dala-dala ang mga sira-sira mong gamit, nagpapakamisteryoso pa sa harap ko, gumagawa ng kwento. At kumukuha ng pera. Sinasabi ko sa'yo, kayang-kaya kong bayaran yan. Ang 5 taon mong kabataan, sapat na ba yon? Ang mga binayad mo sa tuition ng kapatid ko, sa mga nakaraang taon, ibabalik ko yan sa'yo. Sapat na ba yon? Pati yung mga taon na inalagaan mo ang nanay ko, pangbayad sa pagiging yaya, sapat na ba yan? Ikaw talagang salba ka. Kunin mo yung marumi mong pera. Bawal mong saktan ng nanay ko. Lumayo ka. Umalis ka na. Bigla kong naalala, pati pala, yang anak mong tanga, pambayad sa panganganak, at gastusin sa pagpapalaki. Ito ang mga pera, sapat na ba para lumayas ka na sa pamilya naming Xu? Who's yan? Gago ka talaga. Pwede mo kong saktan. Pero siya, anak mo yan. Paano ko naman malalaman, baka naman may lalaki ka dyan sa labas, at anak mo yan, sa iba? Aba, hindi ko kayang manganak, ng ganyang katanga. Who's yan? Wala kang hiya. Pero kung ako man walang hiya, mas malala ka pa rin. Heto, kunin mo na yung pera, isama mo ang anak mo, lumayas kayong dalawa, ang mga tulad niyong traidor. Hindi namin kailangan ang ganyang tao sa pamilya Xu. Who's yan? Para sa'yo. Ako, lumayas ako sa amin. Tinagong ko ang pagkakakilanlan ko.
Iniwan ko ang lahat at nakikitira ako sa iyo sa inuupahan nating kwarto. Kumakain ng instant noodles. Kasama mo akong pumaparty at uminom hanggang magkasakit ang tiyan ko. Lahat ng naipon kong pera, lahat ng koneksyon ko, ibinigay ko sa iyo. Mama, Ganito mo lang ba ako tratuhin? Sa mata mo. Lahat ng 5 taon kong sakripisyo, ikaw ang tingin mo lang talaga ay pera. Siyempre naman. Guwanwan, sinasabi ko sa'yo, isa kang ulilang walang matuluyan. Kung hindi ka namin kinupop ng pamilyakso nitong mga taon na to, tiyak hindi mo na alam kung saan ka nalang hahanap ng makakain. Noong pinakasalan mo anak ko, hindi ba't dahil nakita mong may potensyal siya at kami pa ang nag-isip na yung kwento-kwento mong ama na milyonaryo, makakatulong sa pamilya namin. Pero ni bakas wala, sayang lang, anak ko, kinasama mo pa ilang taon naghirap dahil sa'yo. Kung noon pa lang nakilala ka ni Gian, at may suporta na ng pamilya natin, baka ngayon, isa na siyang pinakamayaman dito sa Jiangcheng. Tama. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na napakabuti mo. Sa buong buhay ko, pinakamaling nagawa ko, ay pinakasalan kita. Suzian, walang hiya ka. Kung wala ako, sa kakayahan mong yan, hindi sana tumagal ang Suyan Technology hanggang ngayon. Ikaw pa mismo ang nagmakaawa na umalis ako sa kumpanya para ako na lang ang mag-alaga sa bahay natin. Ni hindi ko inakala. Nasimula't simula pa lang, gusto mo na pala akong tanggalin, sipain palayo, para pakasalan si Suroksu. Ano ngayon, sinasabi ko sa'yo, lahat ng kinita ng Xu, Shi Technology nitong mga taon, wala kang karapatan. At saka, kung matino ka, pulutin mo ang perang yan, at dalhin siya at umalis kayo. Palalayasin mo ako, Suzian, pagsisihan mo to. Pagsisihan. Ngayon pat napaalis ko ang malas na kagaya mo. At papakasalan ko si Xiaoxu na marunong mag-alaga ng pamilya. Ito ang pinakatamang desisyon ko sa buhay ko. Kailanman, hindi ko pagsisisihan. Kung matino ka, dalian mo at pulutin ang perang yan. Dalhin mo yang malas. Umalis na kayong dalawa. Kung hindi, hindi na ako magpapakabait. hindi ka na tatay ko mula ngayon. Lumayo ka. Ingrata, walang utang na loob. Lumayas na kayong dalawa. Sa susunod, hindi ka na magiging apo ng pamilya Sho kailanman. Kung kailangan may umalis, dapat kayo ang umalis at hindi kami. Ako ang nagpareserba dito sa Presidential Hall. Ang Jiangxing Banquet House ay pagmamay-ari ko rin. Hintayin natin si Vice Pres. Lin, gusto ko siyang harapin at sabihin, kung gaano kababa, kawalang hiya, at walang utang na loob ang pamilya Xu. Ikaw Suzian, lahat ng nakuha mo sakin, ibabalik mo sakin lahat iyon. Ikaw, molditang babae, gusto mong sirain ang anak ko. Walang kwentang babae, dahil lang gusto mong buluhin ang diskarte ko. Ayaw mong sumunod ng maayos, gusto mo pa ng gulo. Aba, magrereklamo ka. Tama na. Ilagay mo na lang ang mga gamit. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ang tapang mo ha, naglakas loob ka pa talagang magpasimuno ng gulo dito mismo sa opisina ng presidente. Sinong nagpapasok sa'yo dito? Ito ay problema ng pamilya namin. Ma. Wang, kamusta po? Ako po si Suzian ng Teknolohiyang Suyan. Dati na tayong nagkita sa isang event ng asosasyon. Hindi ba ito yung pinakamahal na relikya ng Jiangcheng Auction House? Rolly Lunchi ba to? Regalo ito para kay presidente ng Wanxing Group. Sinong nakasira rito? Mr. Wang, nagkamali po kayo. Ito po ay ordinaryong. Nabibili lang sa bangkita. Mga 20 piso ang halaga. Na, Wang, kung ito ay totoong bihirang item, paano naman ilalagay sa plastic ng delivery, di ba? Wala akong pakialam kung paano mo dinala yan. Tong relo na ito, mahigit 10 beses ko nang tiningnan up close. Alam ko lahat ng detalye at craftsmanship nito. Ito, tunay na, original na produkto talaga yan. Anong nangyayari? Totoo ba lahat ng sinasabi niya? Impossible. Delivery rider lang siya eh. Paano naman siya naging presidente ng Wanxing Group? Ano? Presidente ng Wanxing Group? Nasaan siya? Nasaan sa tao? Nandito siya. Bakit po kayo andito? Presidente Wang, ikaw na mismo ang magsabi sa lahat. Kung sino nga ba talaga ako? Nako, di ko inakalang nandito kayo. Bakit hindi kayo nagpaalam muna bago kayo dumating? Sana tinawagan nyo muna ako. Miss Su, naalala nyo pa ba ako? Nagkaroon ako ng pagkakataon sa Maynila na makita kayo sa isang party ng pamilya Su. Isang beses ko lang kayo nakita noon. Kayo nga ba ang panganay na anak ng pamilya Su? Oo nga. Galing naman ng memorya ni Presidente Wang.
Pero pumunta ako rito sa lungsod ng Jiang, para lang sa isang tao, ang fiancé kong si Xu Jian. Gusto ko lang maging discreet, kaya hindi nakita Giniera. Nako, Presidente Xu pala. Kayo pala ang fiancé ni Miss Su. Swak na swak talaga kayong dalawa. Congrats, congrats. Tama yan. Si Jian at si Xiao Shu, talagang itinadhana. Sobrang bait ni Presidente Wang. Di ko lang talaga inasahan, na may maglalakas ng loob magkunwaring, presidente ng Wanxing Group, tapos daladala pa yung relo ng presidente. Sinadya pang sirain ang engagement party ko. May nangyaring ganyan. Si Vice President Lin mismo ang nagsabi sa akin, na alagaan ko raw ng mabuti si Presidente Go. Sino kayang lakas ng loob, na magpanggap na siya si Presidente Go? Presidente Wang, siya po mismo, Gu Wanwan. Yun pala, nagdi-deliver lang ng pagkain. Baka pwede natin siyang gamitin, pang-please kay Miss Su. At baka gumanda pa ang pangalan ko kay Presidente Go. Sabi ko na nga ba? Ang auction house mismo ang nagpadala ng regalo para kay Presidente Go sa front desk. Bigla na lang nawala. Ibig sabihin, ikaw pala ang kumuha. Ang tapang mo ha. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Guwanwan. Isa ka lang tagapaghatid ng pagkain. Anong karapatan mo para makilala kita? Dito. Lahat ay kilalang tao sa Jiangcheng. Kung hindi ka nagdala ng pagkain mong sira, sinong nagpapasok sa kanya para manggulo dito? Guwanwan, ganito talaga ang realidad. Ikaw at ako, magkaibang mundo talaga tayo. Kahit pa, gumawa ka ng kwento, kahit anong buladas pa yan, kung gusto mong kunin ang awa ko. Ikaw, sa huli, kahit kailan hindi mo ako mararating. Ang narating ko ngayon, Iyan na yun. Gusto mo pang makipagkumpetensya kay Ate Xiao Shu. Kilalang kilala siya bilang sosyalidad mula sa Jingcheng. Kahit saan siya pumunta, may nakakakilala at iginagalang siya. Samantalang ikaw, tagapaghatid ka lang ng pagkain. Sino ba ang mag-aabalang alalahanin kung sino ka? Sino ka nga ba? Ate, alam kong hindi ka kampante sa nararamdaman mo. Pero hindi ko inakala na para lang hindi mapahiya, manghihiram ka pa ng relo na para sa CEO ng Wanxing Group. Ang relong to, 3 lang sa buong mundo. Paano mo yan babayaran? Hindi totoo yan. Hindi magnanakaw ang mama ko. Wang Dehay. Sinabi mong hindi ako karapat-dapat makilala mo. Yung final na proposal para bilhin ang Jiangxing Restaurant, ako mismo ang nag-decide niyan. Pinayagan kitang manatiling manager, at naging third largest shareholder ka pa. Ako rin mismo ang nag-aproba niyan. Ikaw, paano mo nalaman kung sino ako? Dahil ako mismo, ang ECC ng Wanxing Group, ang immediate boss mo ngayon. Kung ayaw mong maniwala, buksan mo ang kontrata mo. Tingnan mo kung anong nakasulat na pangalan doon. Hindi yan totoo. Isa ka lang tagapaghatid ng pagkain. Sige, ngayon bibistahin ko ang kasinungalingan mo. Halika, dalhin mo rito ang kontrata. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang may-ari dito. Tingnan mo ng maigi, naka-black and white sa papel. Acting President ng Wanxing Group, Lin Feng. Akala mo ba, kailangan talaga ng pirma ng presidente ng Wanxing Group para bilhin ang kainan ko? Paano namang mangyayari iyon? Aalis muna ako ng ilang panahon, Vice President Lin. Wanxing Group. Asa na lang sa'yo pagkatapos nito. Halos makalimutan ko, pinirmahan ko pala ng buong karapatang proxy si Vice President. Sa nakaraang 5 taon, siya na ang pumirma para sa lahat ng ganap ng kumpanya. Ngayong araw, tumawag siya sa akin. Pampakumpirma lang naman talaga iyon. Pananggarin ng papa at iba sa amin ang pagkawala ko, para hindi kumalat ang balita. Sabi ko na nga ba, halos naloko pala ako nitong batang babaeng ito. Sobrang yabang. Kaya ayan, nabuking din sa wakas. Nakakatawa talaga. Sobra. Huwag mong iisipin, porke kaapelyido ka ni Presgo, makakasilat ka rito. Guwanwan, tigilan mo na ang pagpapatawa dito. Sa mga alam mo, sa edukasyon mo, talagang, hindi ka karapat-dapat tumabi sa akin. Ngayon, pulutin mo na ang perang iyan. Halika, isama mo ang anak mo. Lumayas na kayo rito. Hindi totoo yan. Si Vice President tumutulong lang para pumirma para sa akin. Sige na, tigilan na ang drama. Tama. Pagkabili ng Jiangcheng Corporation, ako na ang pangatlong may-ari ng shares. Maglo-login ako ngayon sa kumpanya system, para naman matiyak ko ang tunay na pangalan ng presidente ng Wanxing Group. Para hindi na kung sino-sinong nagpapanggap kay Presgo, at sumisira sa pangalan ni Presgo. Ayos, eksakto lang.
Wang Dehay, ikaw na, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. Tingnan mong maigi ang pangalan. Ng presidente ng Wanqing Group. Go 1-1. Go 1. Kumusta, Wang Dehay? Ang sinulat ba ay Guwanwan? Itong 3 letra. Ito. Hindi sapat ang aking access. Isang letra lang ang pagkakaiba. Ang info ng taong to at ng president ay sobrang tugma. Pwede ba na yung asterisk na yon? Totoong ibig sabihin ay 1, siya talaga si President Go? Kung hindi, paano niya malalaman na ako ang ikatlong pinakamalaking shareholder? Hindi pa nga natin yan nilalabas. President Go. Sandali lang, President Wang. Huwag mong hayaan na napapaniwala ka sa acting niya. Kami sa pamilya Xu ay naloko niya dahil sa pinagawa niyang background. Niloko niya kami ng 5 taon. Susian, anong pinagsasabi mo? Hindi ba totoo? Kung totoo talaga na, ikaw ang dalagang galing sa Maynila, bakit sa 5 taon, ni minsan hindi ka hinanap ng pamilya mo? May matagal na kaming koneksyon ng Wanqing Group, pero ni minsan hindi ko narinig na nag-asawa at nagkaanak si President Go. Lalo pa, na may malaki siyang anak. Ate, kung totoo nga na, bilyonarya kang president, bakit 5 taon ka nang namumuhay rito sa Jiangcheng, nagpapakapagod mag-deliver ng pagkain? Inabandona mo yung malaking negosyo mo. At nagpunta ka rito sa Jiangcheng para magpakahirap. Guwanwan. Hindi mo na kayang ituloy ang kwento mo, ano? Oo nga, ang level ng Wanqing Group President ay sobrang taas. Mulat sa Paul siya ay nakabase sa Maynila, at ni minsan walang balita ng kasal, lalo na sa pagkakaroon ng anak. Paano kang magiging ikaw yun? Siguradong narinig mo ang sikreto namin nung nagde-deliver ka, kaya nagkunwari kang si President Go, para manloko. Iniwan ko ang lahat sa Manila. Nagtago ng pagkatao. Pinili ko si Xuzian. Para sa kanya, kahit iwanan ang pagiging president, mas pinili kong maging ordinaryong rider ng pagkain. Tama ang sinabi ng mga papa ko. Ako ang naging tanga. Kasalanan ko talaga. Mama, talaga bang para kay Papa? Hindi ka naging CEO. Kaya ka nagtiis ng ganitong hirap? Napakatanga at inosente ni mama noon. Para lang sa tinatawag nilang pag-ibig. Iniwan ko ang lahat. Mama, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Si Xiao Chen palagi mong kasama. Xiao Chen. Pinagsisisihan ni mama na inalay ko ang lahat para sa kanya. Pero kahit kailan hindi ko pinagsisihan na ipinanganak kita. Tama na. Huwag ka nang umarte ng drama tungkol sa malalim niyong mag-ina. Nakakadiri lang tignan. Guwanwan, tigilan mo na ang paghahanap ng awa kay anak mo para lang takpan niyang ginawa mong panloloko. Ate, ang hirap bang aminin na ordinaryong tao ka lang? Ako at si Jian ay totoong nagmamahalan. Walang makakapagpabago noon. Bakit kailangan mong mag-imbento ng kwento para lang balikan si Jian? Obvious namang mabubuking ka rin. Tama, ni hindi mo nga yata karapat-dapat magdala ng sapatos ni Su Xiaojia, pero gusto mo pa siyang agawan ng lalaki, para sa akin. Ikaw nga lang ang tunay na sumisira sa kanilang dalawa. Wang Dehay. Nagkamali talaga ako sa'yo. Ang akala ko, isa kang matalinong negosyante. Yun pala, mahilig ka lang sumipsip sa mayaman, at bulag ka rin sa totoo. Pareho ka lang din itong mga traidor na to, wala kang pinagkaiba. Pagdating ni Lin Fuzong, agad kong kakanselahin ang pagiging shareholder mo. Simula ngayon, kalimutan mo nang makipag-cooperate sa Wanqing Group. Nako, grabe, ang scary naman. Si Guzong galit na galit kay Wang Zhong'o. Tanggalin mo ko. Kalasin mo partnership natin. Talagang napaka-astig mo, good day Zhongkai. Kung matapang ka, tanggalin mo ko ngayon na. Wang Zhong. Wala ngang cellphone si Guwanwan. Paano kanya matatanggal? Huwag mo na siyang pahirapan. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang palusot niya. Yung napaka-importanteng guzong natin, wala man lang cellphone? Ay nako, basag na yata yan eh. Oh, heto, gamitin mo akin. Ay login mo dito, yung account ng CEO mo, patita mo nga. Paano mo ko tatanggalin bilang shareholder? Ikaw talagang pasaway. Paalisan ka na agad ng nanay ko, tingnan natin kung makakapambuli ka pa. Tama nga. Ang tanga ng magulang, tanga rin ng anak. Xu Zong, ang galing mo talagang magbawas ng problema agad. Sa tingin ko si Su Xiaojia, swerte mo talaga siya. Guwanwan, pigilan mo na yung pagpupumilit mo, ngayon na mismo, agad-agad, para sa kasinungalingan mo. Mag-sorry ka kay Wang Zong at sa amin lahat. Aminin mo na,
Isa kang mapaghangad na sinungaling. Ate, mag-sorry ka na dali. Baka dahil sa mga dati nating pinagsamahan, pagbigyan ka pa nila. Wang Dehay. Sige, pagbibigyan kita. Nakapag-submit na ako ng request para tanggalin lahat ng posisyon mo. Basahin mong mabuti kung sino ang nag-initiate niyan. Putya, niloloko mo ba ako? Anong sinabi mo? Nahack ang account ni Guzong? Dahil 5 taon, hindi nag-login si Guzong. Na-detect ng security department na may high-level operation na ginawa, kaya agad nilang na-force logout yung account. Nag-aalala kami na hacker yan. Baka gusto nakawin ng company secrets. Paki-double check mo agad. Tingnan mo kung ano-ano ang in-access nila. Simula pa kanina, sagot lang ng sagot si Daji ng tawag. Hanggang ngayon, abnormally pa rin ang login sa account niya. Baka may nangyari na talaga. Kuya, boss, pakibilisan mo pa. Mama, tingnan mo naman ang maayos. Paano magiging posible yan? Wala nga akong pinindot na exit. Mama, ayos ka lang ba? Sisantehin pa ako. Naniniwala ka ba na, isang tawag ko lang, pwede kitang ipa-blacklist sa lahat ng delivery company dito sa Jiangcheng. Hanggang sa dulo ng buhay mo, hindi ka na makakahanap ng trabaho. Nagpanggap kang si Guzong. Tsaka nanakaw pa ang regalo ni Guzong. Yang relo na Rolex, halaga niya na 100 milyon. Kahit 10 henerasyon kang mag-deliver, di mo kayang bayaran yan. Anak, 100 milyong relo yun. Ibebenta natin lahat, di pa rin sapat yun. Tsaka baka magalit pa sa atin. Siya yung totoong Guzong. Dapat maghiwalay ka agad dyan sa malas na yan. Baka pati kami madamay. Oo nga, kuya, ngayon, proposal mo kay Xiaoshu ate. Yan ang araw ng kasal nyo. Araw ng kasiyahan ngayon. Huwag mong hayaan masira niya. Gian. Walang problema. Nag-aalala lang ako baka kumalat to. Pagkatapos mag-isip si Guzong na kami sa pamilya Shu. Sinadya naming hayaan si Wanwan ate, na nakawin ang regalo niya, sirain ang pangalan niya, pag nangyari yun. Hindi lang pera ang problema. Guwanwan, ikaw mismo ang bumasag sa relo. Ikaw ang mananagot dyan. Taon-taon ko pa naman pinikit ang mata ko. Bakit ba napangasawa kita, malas? Divorce? Agad na divorce. Yung relo, si Papa talaga ang pumilit na kunin. Siya ang nakabasag. Tumigil ka na. Walang utang na loob. Ang nanay mo, puro kasinungalingan. Niloko niya ang damdamin ko, niloko niya ang pera ko, niloloko pa ang negosyo ko. Dahil sa kanya, hindi kami nagkatuluyan eh. Si Aoxin ng ilang taon, nadumisan pa yung pangalan ko bilang pangalawang asawa. Kaya pala, sa loob ng ilang taon, nagpanggap kang mabuting asawa, nagpanggap kang mabait na biyenan. At ikaw, nagpanggap na parang tunay kong kapatid na babae. Ginawa mo lang naman akong mumurahing tauhan lang. Parang katulong ng pamilya Xu. Taga-buhat, taga-kayod lang. Nagsakripisyo ako ng ganito karami. Mama, Sa paningin nyo, ako pa rin ba yung walang koneksyon, walang silbi na plain housewife lang? Kung hindi, wala kang kahit ano, bukod sa trabahong madumi at mabigat. Ano pa bang kayang gawin ng isang katulad mo? Dati kasi tahimik ka lang at sumusunod, hindi nagdudulot ng gulo, kaya kunwari kinaibigan ka namin, tapos na sana. Pero ngayon, ang naistorbo mo ay si Jigo ng Wanxing Group. Kung gusto mo nang mamatay, huwag mo kaming isama sa laglagan ng buong pamilya. Guwanwan, dapat marunong kang tumingin sa realidad. Yung ambag mo sa pamilya Xu. Napakaliit nun. Dahil kami sa Xu family ang nagbigay sa'yo ng tirahan at proteksyon para hindi ka napadpad sa lansangan lang. tama yung sinabi ni Shu. Yung babaeng mahirap at parang siraulo, kapag dinaikit mo sa buhay mo, mapapasama ka lang. Huwag mo siyang hayaang sirain. Ang maganda mong kinabukasan, lalo na kay Miss So. Tama. Mama. Tingnan mo nga naman ang itsura mo ngayon. Nakakaawa ka talaga. Sabihin ko na nga sa'yo ang totoo. Matagal na kaming naging mag-on ni Jian. Siguro noong buntis ka pa kay Xiao Chen. No. Ano? Ako kasi. Napansin ko na halos ikaw na ang nagtaguyod sa kanya. Lahat ng maruming trabaho. At nakakapagod na gawaing bahay. Ikaw talaga ang may gawa ng lahat. Timing lang. Ako naman ang pumasok sa buhay niya. Isang lalaking may napakagandang kinabukasan. Salamat sa pagtiis mo nitong mga taon na to. Dahil sa akin, naging maayos ang buhay ni Jian. Bago pa ako mag-divorce, kalaguyo ka lang talaga.
Pati yung ayaw ko ng basura. Tinitiis mong hintayin matapos ang divorce bago pulutin. Gian. Guwanwan. Pinahiram ka na nga ng pera ni Xiaoxu ng mabuti. Ang kapal ng mukha mong saktan pa siya. Tama na. Ayoko nang makipag-away pa sa'yo, baliw ka. Pirmahan mo na ang kasunduan sa divorce. Kasunduan sa divorce. Lumayas kang walang dala. Parang maayos tayong maghiwalay, walang gulo. Lumayas ka dito nang walang kahit anong dala. Suzian, ikaw ang nagtaksil sa loob ng kasal. Ikaw ang dapat umalis na walang dala. Ang dapat lumayas sa bahay na to. Ikaw rin yan. Ikaw, Pati ikaw, Wang Dehay. Kahit paalisin mo ang account mo, yung aplikasyon para tanggalin ka, naisumit ko na. Hindi magtatagal. Makakatanggap ka ng abiso para sa pagbabago sa human resources. Pagdating ng panahon, malalaman mo, ako, Guwanwan, ang presidente ng Wansing Group. Adik ka na ata sa pagpapanggap na si Go President, Shu President. Ang mga taong puro kasinungalingan. Sirain ang reputasyon ni Go President, parang sira ulo. Kung hindi mo sila agad pigilan, baka ikaw mismo madamay. Guwanwan. Ngayon, sasama kami ni Xiaoxu para makapasok sa sosyal ng mga tao. Huwag mo akong idadamay para magalit si Gu President. Baka masira pa ang napakagandang kinabukasan ko. Bawal mong saktan ng mama ko. Lumayo ka. Tabi, Suzian, kapag ginagalaw mo si Xiaocheng, kahit mamatay ako, hindi ako pipirma. hindi ako pipirma. Marami akong paraan para mapasunod ka na pumirma. Mama, Halika dito. bitawan mo. Bitawan mo ako. Mama, huwag kang pumirma. Bitawan mo ako. Tigil mo na. Gumalaw ka pa. Sasampalin kita. Mama, huwag. Guwanwan. Simula ngayon, tayo, hindi na konektado. Mama. Hello, ano yun? Natanggal ako sa trabaho. Oo. Pasensya na. Si Wang Zhang talaga natanggal na sa trabaho. Baka nga itong Gu Wanwan ay ang presidente ng Wanxing Group. Kawawa ang pamilya Shu ngayon. Wala nang pake si Mama, si Chen Chen, hihipan kita para gumon. Kaya, ngayon ba naniniwala ka na ako ay? Masamang babae, Ma. Sabi ko na nga ba, bakit ka? Ang yabang mo kanina, yun pala ininstall mo ng virus. Yung cellphone ko, nakikialam na security. Department ng kumpanya. Yung sinasabi mong pagtanggal, binawi na ng tech department agad. Gusto mo pa rin akong tanggalin? Managinip ka na lang. Ma, Hindi virus yan. Ako yung naglogin lang. tama na. Ikaw, puro ka maduming paraan. Dahil sa'yo napahiya ako sa kumpanya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon. Ngayon din, lumuhad ka agad sa harap ko. Umamin ka na isa kang mayabang at mababang uri ng babae. Tapos 10 beses kang magmano sa lupa hanggang masiyahan ako. Kung hindi, ngayon din, ikaw at anak mo. Palalayasin ko dito ng nakahiga. Subukan mong gawin, Wang Dehay. Kaya mo bang tanggapin ang paghingi ko ng tawad? Guwanwan. Huwag kang walang utang na loob. Dali, humingi ka ng tawad. Ma, huwag matakot si Xiao Chen. Wang Zong, huwag kayong mag-alala. Itong papeles ng diborsyo. Basta pipirmahan lang niya. Mula ngayon, wala nang kinalaman si Guwanwan sa pamilya naming Su. Ma, Kahit sampal. O sipa, pabahala na kayo Wang Zong. Oo nga, Wang Zhang. Marami pa tayong gagawing negosyo. Huwag na sanang masira ang samahan natin dahil dito. sige. Ako na ang bahala sa inyo. Ako na ang magpapatino. Sa babaeng wala sa hulog na yan. May tao dito. Anong balak mong gawin? Ngayon, ako si Wang Dehay. Opisyal na nakasosyo bilang shareholder. Unang araw ko makipag-partner sa Wanjing Group. Kung hindi ko kayang, disiplinahin ng babaeng to. Paano pa ako haharap kay Deputy General Lin? Tama nga naman. Kanina, sinabi kong kunin mo ang pera at umalis ka. Hindi ka nakinig. Ngayon gusto mong umalis. Huli na. Bantayan mo na maayos ang pinto. Ni isang langaw, huwag mong hayaang makapasok. Opo. Kahit si kamatayan pa ang dumating ngayon, hindi ka pa rin maliligtas. Hawakan niyo siya para sa akin. Hindi ko naman talaga kayang iligtas si Mama. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Tumino ka nga dyan. Kailangan kong humanap ng taong makakatulong kay Mama, Deputy General Lin. Deputy General Lin, ay tama, nakarating na kami sa lugar.
Nauna nang naipadala ang regalo sa restaurant. Pero, tinawagan namin si Wanwan, hindi pa rin niya sinasagot. Hindi pa ba niya kami napapatawad? Chairman Go, paano naman yun? Si anak ng chairman, miss na miss kayo. Chairman Go, tumawag si anak ng chairman, iko-connect ko na po agad. Anak ng chairman, buti naman at sinagot mo na ang tawag. Akala pa namin nawawala ka na. Tito, pakiusap. Pakitulungan niyo po si mama. Sino ka? Sino ang mama mo? Si mama ko po si Go Wanwan. Ngayon, napapalibutan siya ng maraming tao. Bitawan niyo po ako. Gusto nilang saktan siya. Tito, dali. Tulungan niyo po si mama. Sige, huwag kang mag-alala. Darating na agad ako. Sinasabi ko sa'yo, subukan mo lang akong galawin. Hindi ka palalampasin ni Lin Fuzong. Pakinggan niyo, lahat. Kung siya nga ang presidente ng Wanxing Group, edi ako na ang pinakamayamang tao sa Qiucheng. Huling pagkakataon ko na to na binibigay sa'yo. Lumuhad ka. O hindi ka luluhod. Mula pagkabata pinalaki ako ng mga magulang ko na. Pwede kang maging mahirap, pero wag na wag kang mawawala ng dignidad. Ngayon, kahit isa lang akong karaniwang delivery rider, o isang presidente na may malalim na background, hindi talaga ako luluhod. Ako si Gu Wanwan. Sa itaas, lumuluhod sa langit at lupa. Sa ibaba, lumuluhod sa mga magulang ko. Pero di ako kailanman luluhod sa isang napakababaeng tao tulad mo. Ikaw. Oo. Ang mama ko, hindi talaga luluhod sa'yo. Tinawagan ko na si Lin Shushu. Mamaya-maya dadating na siya para hulihin kayong lahat na masasama. Ang galing mo, Xiao Cheng. Guwanwan, ikaw na nga puro kasinungalingan. Tingnan mo, anong klaseng bata ang nalalaki mo? Talagang wala ka ng pag-asa. Huwag ka mag-alala, ang anak ko. Hindi gagamit ng apelyido mo. Ayos. Ayos na ayos. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Ako kasi, hindi ko hilig ang pumilit ng tao. Pero ngayon, gusto ko lang na, ikaw na mismo ang kusang lumuhad at humingi ng sorry. Tingnan ko nga, kung ang buhay mo, kasing tigas ba ng pananalita mo? Saktan niyo siya. Xiao Cheng, Mama, poprotektahan kita, Xiao Cheng. Tigilan niyo na. Miss, bitawan mo. Tabi ka nga. Kamusta kayo ni Xiao Xiaoyi? May nasaktan ba sa inyong dalawa? ayos lang. Dai Xiao Jia. Hindi ko akalaing talagang may anak na. Lin Fuzong, buti na lang at dumating kayo. Sinusunod ko talaga ng mahigpit ang utos nyo. Pinaparusahan ko ng maayos. Yung nagkunwari bilang Gozong. Yung nagkunwari kay Gozong. Sino ba yon? Ayan siya. Hindi lang siya nagkunwaring si Gozong. Sirapan niya yung pinaka-importanteng regalo ni Gozong. Yung Lila Lonchi. Ang pinaka-pinagtatampo ko. Siya pa talaga. Ginamit niya yung cellphone ko para makapasok sa account ni President. Muntik nang magkaaberya talaga. Hindi ko maisip, yung account pala ay, totoong si Dai Xiaojia ang nag-login. Hindi ko inaasahan. Lalong naging delikado para kay Dai Xiaojia dahil sa sobrang ingat ko. Lin Fuzong, huwag kayong mag-alala. Isa lang siyang, simpleng delivery rider. Saglit ko lang itong ayusin. Kahit hindi ako magkapagod, kayang-kaya ko siyang paalisin. Pag dumating ang panahon. Sana maalala ninyo, dagdag nyo sa good record ko, dagdag points. Hindi ba't, gusto mo lang gamitin ang pagkakataon na to para magpakitang gilas kay Gozong? Magpakitang gilas. Sige nga, ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoong loyalty. Lin, Vice President, bakit mo ako pinapalo? Lahat ng ginagawa ko ay para kay Go, boss. Oo nga, Lin, Vice President, itong babae na to puro kasinungalingan ang sinasabi. Naglakasan pa ng loob na nakawin ang regalo ni Go, boss. Lahat kami pwedeng magpatunay. Kung may paparusahan, dapat si Gu Wanwan ang parusahan. Siya ang gumawa ng lahat ng kalokohan dito. Sino naman kayo? Lin, Vice President, magandang araw po. Ako po si Suyan Mula, Saksuyan Tech, Ang dalawang to. kapatid kong babae, at ang nanay ko. Si Gu Wanwan, dating asawa ko yan, pero wag po kayong mag-alala, wala na kaming anumang kaugnayan. Buong puso kong, sinusuportahan kayo ni Gu, boss. Para lang dito sa lalaking to. Nagtiis siyang miss ng 5 taon. Lin, Vice President, tingnan niyo po, ito po, ang divorce agreement. Ang divorce agreement, na kami lang ang pumirma at pinirmahan. Ngayon, wala nang anumang relasyon si Wanwan sa pamilya Tsu. Nag-divorce na. Tama lang na nag-divorce. Ayos lang na nag-divorce. Kayo rin ba ay sangayon? Kung hindi ka nakipag-divorce, pipilitin pa rin kitang makipaghiwalay. Sa antas mong yan.
Karapat-dapat ka bang pakasalan siya? Lin, Vice President, bakit hindi nyo saktan ang nararapat? Bakit kami pang mga maayos ang pinapalo nyo? Mga maayos? Isang grupo ng sobrang mga tanga. Alam nyo ba talaga kung sino siya? Isa lang siyang delivery girl, manloloko yan. Oo nga, Vice President Lin. Tingnan mo naman yung itsura niya, parang walang-wala. Paano siya magiging isang taong may maayos na kalagayan? Oo, nagde-deliver nga siya ng pagkain. Pero dahil din naman yan sa'yo. Kung hindi mo kaya, alagaan ang asawa at anak mo. Hindi naman sana siya nagkakaganyan. Hindi ganon. Ito, Naiintindihan ko na, Vice President Lin. Siguradong naloko ka ni Guwanwan sa mga kwento niya. Kaya pala sabi niya kilala ka niya. Yun pala, matagal na niyang plano. Magkunwari sa harap mo at magpanggap na kawawa. Oo tama, Vice President Lin. Hindi mo siguro alam. 5 taon na siyang asawa dito sa pamilya namin. Araw-araw pinagyayabang niya na siya daw ay isang anak mayaman na dalaga. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng yun, peke lang. nga, itong dati kong asawa. Puro kasinungalingan ang sinasabi niyan. Huwag na huwag kang paluloko sa kanya. Peke lahat. Isa lang siyang ulilang. Walang magulang, hindi alam kung saan nagmula, dito lang siya, nagpapanggap para makaloko. Vice President Lin, tignan mo naman, itong si Guwanwan, wala talagang kinatatakutan. Pati ikaw, niloloko niya. Ngayon, ako na mismo, ang magpapanagot sa kanya ng doble para sa'yo. Wala naman siyang kaanak o kakampi. Tingnan ko na lang kung may tutulong sa kanya. Tama na, walang kakampi. Tingnan ko sinong maglalakas. Alam nyo ba, siya rin dati ay anak ng ibang pamilya na parang tinatangi at inaalagaan ng sobra. Takot silang mawala siya, parang isang napakahalagang yaman. Yun G. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti. Tingnan mo siya, anak natin. Sige na, go Jingyeon. Sinasabi ko sa'yo, noong pinili ni Yonji na sumama sa'yo, tayo ng kuya mo ay umayon na lang. Hindi na namin inagawan. Pero si Wanwan, iba yun. Simula ngayon, tatawagin akong ikalawang papa ni Wanwan. Tuwing weekend, kailangan sumama siya sa akin. Naunahan mo na naman ako, bata ka. Di ako na yung ikatlong papa. Lao Su, hindi ka masarap magluto. Simula ngayon, ako na bahala sa nutrisyon at kalusugan niya. Pangako ko sa'yo, magiging malusog at masiglang masigla siya. Sandali lang. Anak ko siya. Kung gusto niyong magkaanak, ba't di na lang kayo gumawa ng sarili niyo? Anak ni Yonji, para ko na ring anak. Tama. Ganito na lang. Lahat ng pera ni ikalawang papa, simula ngayon, ibibigay ko sa'yo. Yung love lock na ibibigay ko sa'yo, nakahanda na rin. At saka, bakuna, check-up, insurance, siguradong magiging healthy at maganda ka. Anak ko siya. Anak ko. Ay nako, baby Wanwan, ngumiti siya, ngumiti. Ako ang tunay na tatay. Yakapin naman ni Papa, ako ang tunay na tatay. Siya ang ating dalagang tagapagmana. Pero siya ang natitirang anak ng 3 boss na mahal na mahal. Ang anak na ito ay giniyera ng buong buhay ng 3 at ngayon, basta-basta na lang inaapak-apakan ng kung sino-sino. Lin, Assistant Vice President, baka nagkamali po kayo. Ang tunay na kayamanan, andito. Siya ang dalagang galing mismo sa Maynila. Si Aoksu. Sabihan mo si President Lin, dali. Yung pagkakataong magamit itong function hall para kay President. Bunga lahat ng reputasyon mo yan. Ano raw? Dahil lang sa koneksyon niya, sabi mo siya. Ha? Gian, nakalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Kailangan nating low profile. Dumating na nga si Lin Fuzong. Ano pang low profile dyan? Lin Fuzong. Ito, siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Su sa Jingcheng. Ngayong araw, ang upgraded na presidential hall na ito ay dahil pinagbigyan mo siya. Kalokohan talaga yan. Ang hilig nyo talagang mag-imagine. Sino ka ba? Para kay Lin Feng. Para bigyan ka ng pabor? Ano? Hindi ba dahil kay Xiaozu ito? Lin Fuzong. Kanina umaga, tinawagan niyo po ako. Tungkol dito sa upgraded na presidential hall dahil na nakinabang ako sa asawa ko. Baka, nakalimutan niyo lang. Oo. Ako ang bumili ng Jiangcheng Hotel. Tapos binigay ko ng libre ang presidential hall na ito para gamitin mo dahil yun sa asawa mo. Sabi ko na nga ba? Pero, mukhang nakalimutan mo na. Kung sino ba talaga ang tunay mong asawa? Tunay na asawa. Ako, may balak akong
Mag-propose kay Xiaoxu at halos lahat ay alam na. Kaya ang promotion na ito bilang presidente, siguradong dahil yan kay Xiaoxu. Pero proposal lang naman. Pwede na ba niya maging asawa ni Xu Jiyan? Aba, naman. Nauna muna kaming mag-divorce ni Gu Wanwan. Isa lang kasi siyang nagde-deliver ng pagkain. Nagde-deliver lang ng pagkain. Paano niya kayang tapatan ang pagiging legal na asawa ko? Emmeline, Vice President, gets ko po. Siguro pakiramdam nyo, hindi ko nabigay kay Xiaoxu. Ang tamang dignidad, huwag kayong mag-alala. Ngayon, legal na kaming divorce ni Gu Wanwan. Mamaya, pupunta na kami para kumuha ng marriage certificate. Ako, gagawin ko siyang tunay na asawa ko. Lo, Huwag kang magmadali. Gu Wanwan, yung panloloko niya na siya ang presidente. Pati na rin ang panloloko niya sa inyo. Mamaya, paluluhurin ko siya para mag-sorry sa inyo. Fuzian, ang kapal ng mukha mo. Akala mo, kapag nag-propose ka kay kabit sa maraming tao, may gusto pa bang makipag-business sa'yo? Sa negosyo, character ang importante. Ikaw, Isang taong ginanon ang sariling asawa, tapos basta-basta, sinira ang relasyon. Ikaw. Sino pa ang magkakatiwala sa'yo? Sa negosyo, ang salita ay paninindigan. hindi mga kasama, si Xiaoxu lang ang asawa ko. Si Gu Wanwan, ang siyang kabit dito. Walang hiya. Paano mo ako naalipusta ng ganito? Lo, tama na. Mga bobo kayo. Hanggang ngayon di nyo pa rin gets? Si Go Wanwan, ang dahilan kung bakit ka sinuwerteng tao. Ako pa nga mismong tumawag sa'yo para i-promote ka sa Presidential Hall. Yun lang ang totoong rason. Paano nangyari yun? ano, impossible. Isa lang siyang delivery rider. Saan siya kukuha ng ganong kalaking pera? Gawan mo ako ng Presidential Hall, ha? Lynn, Assistant Vice President. Sigurado akong nagkamali kayo ng alala. Oo nga. Isang plain housewife lang siya. Kung may ganoong pera nga siya, matagal na niyang ginawa yun. Mga makitid ang utak kayong lahat. Siya. Go Wanwan, ang totoong presidente ng Wanxing Corporation. Ano? Hindi, walang katotohanan yan. Impossible. Itong Presidential Hall na to, ang Jiangcheng Hotel na nabili. At saka, yung wristwatch ng Lorelensi, na ikaw mismo ang nakabasag, lahat ng yun, siya ang personal na naghanda bilang regalo mo sa birthday mo. Isa lang siyang delivery rider. Paano siya magiging si Pres? Gu? Hindi. Lynn, Assistant Vice President. Niloloko niyo lang ako, di ba? Tama ba? Dahil lang, nakasuot siya ng delivery uniform, hinusgahan nyo na agad ang buong pagkatao niya. Perez, go! Nasa sariling abilidad niya, kumita ng marangal at patas. Mas milyon-milyong mas magaling siya kumpara sa mga tulad ninyong. Galing sa pera na siya ang nagpagod, tapos kayo rin ang nagpaparumi, nanlalait sa kanya. Perez, go! Anong plano nyo para sa mga to? Wang Dehay, sumipsip at balimbing, gumamit ng lakas na labag sa batas. Simula ngayon, tatanggalin natin ang karapatan niya bilang pangatlong pinakamalaking shareholder. Tanggal lahat ng posisyon niya sa kumpanya. Kasabay nito, ipakaso natin siya ng headquarters. At singilin lahat ng nalugi dahil sa kanya. Sige. Perez, go! Perez, go! Ako po itong bulag at tanga. Ako po, nabalot ng mantika ang utak ko. Perez, go! May 5 anyos pa akong anak, hindi niya dapat makulong ang tatay niya. Wasak ang buhay niya kapag nangyari yun. Perez, go! Mas lalo kang dapat maging magandang halimbawa para sa anak mo. Dapat niyang malaman na ang tao ay may responsibilidad sa sarili nilang ginagawa. Panagutan mo yan, dalhin na. Guzong, 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 bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Guzong, pakiusap, patawarin mo na ako. Guzong. Wanwan. Ay, hindi. Buzong. Kanina. Lahat ng yon ay puro misunderstanding lang. Ikaw pa rin ang pinakamabait na manugang ng pamilya Shu. Xiao Chen. Si Xiao Chen pa rin ang tunay na apo ng pamilya Shu. Buzong. Kung ayaw mo para sa sarili mo, isipin mo na lang ang anak mo. Hindi pwedeng mawalan ng tatay ang bata at hindi pwedeng walang buong pamilya. Oo nga ate. Lahat ng pagkakamali, kami ang may kasalanan. Simula ngayon, ituturing ka namin na parang Birheng Maria dito sa bahay. Ikaw pa rin ang swerte ng pamilya Shu. Ngayon lang naiisip na misunderstanding pala.
Kanina, paulit-ulit nyo akong minura, at gusto nyo akong palayasin kasama si Xiao Chen. Minsan ba naisip nyo kung anong nararamdaman ni Xiao Chen? Ayokong kasama si Papa at si Lola, gusto ko lang si Mama. Sila ay mga masamang tao na inaapi si Mama. Lin Fuzong, pakilabas na ang pamilya Xu, hindi sila welcome dito. Anak, bilisan mo na, punitin mo na yung kasunduan. Magbalikan na kayo ni Wanwan. Ma, wag mo na akong pakiusapan, tapos na ang lahat. Hindi ako magbabago ng desisyon. Dahil ang mahal ko ay si Xiao Xu. Lalo na ang Xiao Xu natin ay tunay na anak ng prominenteng pamilya. Nasa likuran niya, 3 pinakamakapangyarihang pamilya. Kung usapan lang ng background at lakas, hindi siya huli sa'yo. Gian, sandali lang. Oo nga, ate, sa likod mo, may suporta ka ng 3 pinakamalalaking pamilya dito sa Maynila. Gaano man kalakas ang Wanxing Group, isa lang namang kumpanya yan. Paano mo naman ikukumpara yan sa mga ugat ng matitibay at makapangyarihang pamilyang business tycoon? Oo, Gu Wanwan, wala kang karapatan na palayasin kami. 3 pinakamalalaking pamilya. Kanina lang sinabi ni Suroksu na matagal nang magkakilala ang pamilya nila at ang Wanxing Group. Kaya itong Presidential Hall, siya rin ang nagpareserba. Isang tao na puro kasinungalingan. Ni hindi nga kaya i-claim ng totoo ang pagkakakilanlan at tagumpay. Maniniwala pa ba kayo? Sa sinasabi niya? Hindi pwede, kung mabunyag ngayon. Lahat ng pinaghirapan ko mawawala lang ng ganon-ganon. Kahit siya pa ang boss go, hindi rin naman niya alam lahat tungkol sa loob ng 3 pinakamalalaking pamilya. Siguradong hindi niya mahahalata ang totoong pagkatao ko. Xiao Xu, dati mo na talagang sinabi. Gian, sinabi ko ngang matagal nang magkakilala ang pamilya namin at ang Wanxing Group. Pero kasi sobrang laki ng Wanxing Group, ang dami nilang empleyado. Hindi ko naman sinabi mismo na kilala ko agad. Sina Vice President Lin at Boss Go. Guzang, inaamin ko, masyado kong minamaliit ang pagkakakilanlan mo. Pero tungkol sa usapan sa upgrade hall, pinagawa ko na rin sa mga tao ko yan. Kaso nga lang, naunahan mo ako. Kaya nagkaroon ng misunderstanding. Sabi ko na nga ba? Paano naman magsisinungaling si Xiao Shu? Gian, upgrade hall, itong regalo, naunahan mo lang. Pero ang hinanda ko na regalo, hindi lang ito. Pinasabihan ko ang mga tatay ko na maghanda ng bonggang regalo. Yun talaga ang mga bagay na makakapagpakita ng aking totoong status at ranggo. Xiao Xu, salamat sa'yo. Alam ko naman, hindi mo talaga ako bibiguin kahit kailan. Buti na lang pinahanda ko ang regalo ng maaga. Ngayon talagang, mas lalong paniniwalaan ng mga taga-Shu family ang posisyon ko. Gu Wanwan, kahit pa, presidente ka ng Wanxing Group, ano naman ngayon? Kumpanya lang naman kayo. Samantalang ako, ang sumusuporta sa likod ko, ay ang 3 makapangyarihang pamilya. Tama. Basta magsanib puwersa si Xiao Xu at ang 3 pamilya sa likod niya. At iatake ang Wanxing Group ninyo. Kahit gaano pa kadami ang pera mo, sa huli, bankruptcy at pagpapaalis ang mangyayari sa'yo. Pagkalugi. Hindi ko alam, sino ba sa may kilang syudad ang kayang magpalugi kay Guwanwan? Gu Wanwan, hindi ba dahil ang dami mong pera, akala mo ba talaga hindi ka matatalo? Pag dumating ang regalo ko, malalaman mo kung gaano talaga kabulok ang sinabi mo kanina. Ang tubig sa may kilang syudad, ang lalim niyan. Hindi yan basta-basta, maiintindihan ng isang biglang yaman na tulad mo. Dumating na ang pagbati. ₱50 pirasong gold bar. Business center ng Jiangcheng. Isang gusali ng Jiangcheng Tower. Galing ito sa Gushi Group ng Mikilang Syudad. Eksklusibong order na nagkakahalaga ng mahigit bilyon. 3 sports car na limitado at nagkakahalaga ng milyon. 5 pirasong luxury na relo na milyon ang halaga bawat isa. Isang antique na porcelain vase mula Song Dynasty Guanyao. Grabe, sobrang galante naman ito. Inimbento ito ng Huaguo Research Institute. 3 pirasong Universal Special Medicine na milyon-milyon ang halaga. 1 pirasong wild ginseng mula Chambaishan. Ginawa mismo ng National Medicine Master. Isang bote ng medicinal wine na nagkakahalaga ng 8 milyon. Pangmatagalang buhay. Lahat ng ito, regalo para kay Xu Jian. Birthday gift niya ito. Sobrang sosyal talaga ng mga pinadala. Order na lagpas sa 1 bilyon sa Jinchou Building. Grabe ang engranding handaan na to. Talagang ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Tingnan mo yung kotse na yan, pati yung gintong relos. Walang duda, sobrang yaman ng taong to dito sa Jincheng. Mayroon pang biological na gamot mula sa Research Institute.
Walang makabili dahil sobrang bihira. Yang gamot na yan, literal na nakakapagligtas ng buhay. Pwede po bang malaman kung sino ang nagpadala ng mga regalong to? Yang grupo na nakaitim na suit. Sila ang kinatawan ng group ng Jingcheng. At tong mga magagandang babae, nagre-representa ng group ng Jingcheng. At itong mga scholar, kinatawan naman sila ng Shen group ng Jingcheng. Hindi ko talaga akalain na kayang gawin ng mga papa ko lahat ng ganitong bagay para sa akin. Ay lapag nyo na lang lahat ng Reg Along yan sa mesa. Sa 5 taon na naglayas ako, hindi nila ako sinisi. Sa halip, binigay pa nila ang lahat ng pinakamaganda para batiin at suportahan ako. Hindi talaga nagbago ang pagmamahal nila sa'yo. Kung hindi lang kasi, natakot sila na. Baka may mga taong may masamang balak na gamitin ka laban sa kanila, matagal ka na, nilang hinanap. At inanunsyo sa lahat. Kaya inabot ng 5 taon bago kanila nahanap. Nasaan ang mga papa ko ngayon? Matagal na silang bumaba ng eroplano, dapat nandito na sila kahit anong sandali. Ma, ikaw ba ang naghanda nitong mga makinang na bagay? Hindi ako anak. Ang lolo mo ang nag-ayos niyan. At syempre hindi yan ang regalo mo. Lahat ng yan, inayos yan ng tatay ni Xiaoxi. Ang tatay niya. Anong kinalaman nito kay Suroksu? Regalo ko ba ito? Malinaw na nagbayad lang kayo ng tao. Gamit nyo lang ang pangalan ng 3 malalaking pamilya. Basta na lang nagpadala ng kung anong regalo para magpakitang gilas. Sino sa inyo ang may lakas ng loob magbigay ng ganyang kalaking regalo? Sa laki ng Reg Along yan. Bakit walang kinalaman? Kakasabi lang ni Xiaoxi. Itong mga bagay na to, ang tatay niya ang naghanda. At saka, yung kanina na responsable, mismo siya ang nagsabi, 3 malalaking pamilya, hindi si Xiaoxi. Baka ikaw. Tama, huwag mo namang ipilit sa sarili mo na ikaw ang bida. Kaya mo ba talagang ibigay tong mga bagay na to? Suroksu, sabihin mo nga, regalo mo ba talaga ito? Syempre akin to, kahit gaano pa kalakas ang Wanxing Group, hindi mo naman masasabi na, isang batang negosyante lang na nagsimula mula sa wala, paano ka makakakuha ng ganitong klase ng mga bagay? Tama. Ibang level si Xiaoxi. Hindi mo basta-basta mararating yan. Siya kasi, paborito ng 3 malalaking pamilya, parang prinsesa na, inaalagaan talaga. Itong mga ari-arian na to, ginto, order, regalo yan ng una kong daddy, siya ang chairman ng Gu Group. At isa rin siyang bigating tycoon sa global finance, medyo praktikal siya. Ang mga regalo niya, lahat ay mga bagay na talagang kapaki-pakinabang. Itong mga to, sports car, mamamahaling relo, antique. Regalo yan ng pangalawa kong daddy. Siya ay superstar sa Chinese entertainment, at chairman din siya ng Su Group. Maangas ang ugali niya, mahilig siyang mamigay ng mga bongga. Mga bagay na talagang nagpapakita ng status. Itong mga to, supplement, special na gamot. Regalo naman yan ng pangatlo kong daddy. Siya ang president ng Chinese Academy of Sciences, at chairman din ng Shen Group. Tunay siyang academic. Hindi siya mahilig sa mga sobra-sobra lang. Ang concern niya ay palaging kalusugan ko. Kaya nga lahat ng regalo niya, mga pampahaba ng buhay na parang kayamanan. Guwanwan, ikaw ba naman ang maglabas ng mga ganitong klaseng regalo? Baka nga. Ni minsan hindi mo pa yan nakita. Yang 3 malalaking grupo, baka nga na-shock siya ng husto. Buti na lang, bilang bahagi ng Su family, medyo kilala ko ang 3 big boss. Ngayon si Guwanwan. Siguradong natakot na yan at magmamakaawa. Sinasabi mong silang 3, ama ni Ban Lixio? Grabe, ano ba yan? Sobrang kalokohan. Ang mga regalo ko ngayon, mga gold bar, mga building, at pati yung long-term contract na yon. Lahat ng ito, totoong benepisyo. Siguradong magugustuhan yon ni Wanwan kapag nakita niya. Tingnan mo mga pinamimigay mo, sobrang amoy negosyo, parang puro business lang. Tingnan mo naman mga sa akin, sports car, pintura ng sikat na artist, antique na porselana. Alin ba dyan pag nilabas mo, hindi ka ba yayaman ng tingnan? Naniniwala ba kayo, kapag nakita ni Shu yun, sigurado, gagawin niyang parang, cash cow si Wanwan, parang buhay na santo, aalagaan niya talaga. Ang pera nga naman, syempre, mahalaga yan. Pero katawan, ang tunay na puhunan sa buhay. Ang regalo ko, special na gamot, medicinal wine, 100 taong wild na ginseng, pamparami yan ng lakas sa katawan, garantisado, garantisado. Mapapalakas si Wanwan pati mga mahal niya, para maging healthy sila lahat, at mabuhay hanggang 99. Pambasag trip mo, masadong badoy naman. 5 taon na.
Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang makita si Wanwan. Tara na, bilasan natin. Sige, lakad na tayo. Dali. Grabe, walang kaalam-alam. Sa pagitan ng totoong ginto at peke, ang galing, pinili nyo pa talaga yung peke. Ano ba ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, si Miss Go Wanwan natin, yun ang sinasabi ninyong, prinsesang maliit ng Jingcheng. Kahit medyo sikat ang Wanxing Group sa mundo ng negosyo, wala naman talaga silang koneksyon. Sa tatlong malaking pamilya, hindi pwedeng. Si Gu Wanwan, ang tinutukoy ninyong prinsesa. Bukod pa dyan, mahigpit na binabantayan. Ang prinsesa sa Jingcheng, paano naman siya makakapag-asawa ng taong gaya ni Xu Jian? Narinig ko na yung mga taong nangaagaw ng kumpanya. Nangaagaw ng asawa, pero ngayon lang ako nakarinig, na pati tatay ng iba, gusto pa agawin. Vice President Lin, mukhang naloko ka na. At hindi mo na alam ang ginagawa mo. Ikaw, Kung talagang magaling ka, subukan mong ipalapit sila dito. Gusto kong makita mismo kung paano nalugi ang Wanxing Group. Gu Wanwan. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang maliit na presidente. Akala mo ba karapat-dapat ka para lumapit mismo yung tatlong pamilya? Hindi mo sila mapapunta dito. O baka naman, hindi mo talaga sila makukuha kahit anong gawin mo. Para tanggalin ang tulad mong tao, kailangan pa ba ng tatay ko na pumunta ng personal? Nakakatawa talaga. Isang tawag ko lang, pwede silang magkaisa sa negosyo, para kalabanin ka. Mrs., bilisan mo. Pakita natin sa kanila kung paano harapin ang mga ganito. Papa, ako si Xiaoshu, si Gu Wanwan ng Wanxing Group, hindi lang ako inaapi. Nagkukunwari pa na may relasyon daw tayo. Papa, sana matulungan mo ako at ipagtanggol. Gawan mo ng paraan sa negosyo, para maturuan siya ng leksyon. Salamat po, Papa. Narinig mo ba, malapit ka nang maging pulubi ulit. Itong diborsyo, tama lang talaga. Sakto lang. Buti na lang. Napalayas na ang mala sa bahay. Vice President Lin, di ba hilig nila yung umatake gamit ang negosyo? Gusto lagi may nalulugi kada saglit? Sige, ipakita natin sa kanila yung tunay na lakas natin. I-activate mo na lahat ng resources ng Wanxing Group. Labanan sila ng buo. Bomba ang Suyan Technology. sige. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita ang Suyan Tech na magdeklara ng pagkabangkarote. HM, oo. Guwanwan, umarte ka lang. Sige, magpatuloy ka pa. Akala mo ba, kapag nagsalita ka ngayon, may lakas ka pa bang manakot? May kasama akong Xiao Tzu, at 3 pamilya pa sa likod niya. Takot pa ba ako sa'yo? Kung hindi ka naniniwala, maghintay-hintay tayo ng konti. 3 minuto. Countdown na. 3 minuto. Baka naman ang Wanxing Tech mo, ang maunang magsara. Gu Wanwan, sinasabi ko sa'yo, itigil mo na. Kung hindi, ang matutamba agad ay ang Wanxing Group mo. Lin Vice President, may balita bang inaatake ang Wanxing Group natin? Wala, maayos ang grupo. Wala tayong natanggap na anumang pag-atake. Wala nga. Ang kumpanya ng mama ko, malakas yan. Suroxu, mukhang walang silbi ang mga sinasabi mo ah. Ang tatay na sinasabi mong matindi, parang hindi naman pinapansin ang mga salita mo. Kanina ka pa sabi ng sabi, nasa loob ng 3 minuto, mapapabagsak mo ang kumpanya ni Jian. Akala mo ba, magpatayo ng kumpanya, laro-laro lang. Napaka-absurdo mo. Ngayon, papatunayan ko sa'yo. 3, 2, 1. Guwanwan, tapos ka na ba magdrama dyan? Oras na. Hello. Ano? Nangyari talaga? Hello. Tara, bilis tanggalin na natin ang shares natin. Shu President, Shu Yantech. Ba? Bangkarote na. Paano naman mangyayari yon? Shuzong, sino ba talaga ang na-offend mo? Lahat ng partners natin. Bigla na lang nag-terminate ng kontrata. Ang dami ng tumatawag mula sa bangko para maningil ng utang. Halos hindi na tumitigil ang mga tawag. Bumagsak agad ang presyo ng stocks natin, as in tuloy-tuloy pababa. Na-freeze pa ang account ng kumpanya. Guwanwan, ano ba talaga ang ginawa mo? Ako, wala naman akong ginawa ah. Sinunod ko lang yung itinuro ni Suroxu. Gusto ko lang na mabankrupt ka sandali. Halimbawa, nagpahanap lang ako ng mga tao. Magpapakansa ng partnerships nyo. Pinaghalukay din ang mga bawal na kalokohan mo dyan. Lahat yan, kakaaral ko lang tapos ginawa ko agad. Hindi, teka, yung mga tatay mo ba, may ginawa bang pressure sa Wanxing Group? Xiao Zhu.
Hindi mo pwedeng pabayaan si Gian. Sa nangyayari ngayon, hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Pag nalaman nila, hindi palalagpasin ng pamilya Shu ang ginawa ko. Mas lalong delikado. Ako kay Guwanwan. Guwanwan, hinihiling ko na bawiin mo lahat ng ginawa mong desisyon. Ibalik mo agad ang lahat ng partnership sa Gian Technology. Kung hindi, pasisimulan kong paikutin ng 3 kong tatay. Ang pagwasak sa Wanxing. Puro salita ka lang ba? Parang hindi ko nakita ang tatay mo. Na may ginawa talagang aksyon. Suroxu, yung sinasabi mong tungkol sa pinagmulan mo. Background, kapangyarihan, at pamilya mo. Lahat yan puro kwento lang. Guwanwan, yung 3 kong tatay, sobrang busy araw-araw, at may mataas na posisyon. Akala mo ba tulad mo, na basta-basta lang sila, pwedeng anyayahan? Si Jeff, kung hindi ninyo sila kayang imbitahan, ako na ang mag-aanyaya. Ano ka ba? Ikaw pa talaga mag-iimbita, Guwanwan. Baka naman nataman ulo mo. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Sean Wanwan, mag-ingat ka naman sa mga sinasabi mo. Ang mga tatay ko ay may mataas na posisyon. Hindi basta-basta pwedeng sigawan dito. Lakasan mo pa ang loob mo at hindi ka magpakita ng respeto sa biyenan ko. Ngayon, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi matatapos ang isyong to. Subukan mo lang. Oh, dalagang anak, andyan na sila Laozong. Nagkukunwari pa talaga. Tingnan ko nga kung sino ang maglalakas loob na saktan ng anak ko. Hayop ka. Inaapi mo ang anak ko. Tatadyakan kita hanggang mamatay. Wanwan, may nangyari ba sa'yo? Nahawakan ka ba niya? Kuya, Saan ka nasaktan? Tatawagin ko ang medical team para sa'yo. Tatay, ikalawang tatay, ikatlong tatay, ayos lang ako. Sayo Chen. Ito ang iyong unang lolo, ito ang iyong ikalawang lolo, ito ang iyong ikatlong lolo, sa mundong ito. Bukod kay mama. Kapamilya mo rin sila. Hello unang lolo. Hello ikalawang lolo. Hello ikatlong lolo. Ang bait mo naman. Wanwan, 5 taon na ang nakalipas. Pati anak nagkaanak ka na. Gaano karami kaya ang namiss namin? totoo palang 3 ang tatay niya. Teka, yun bang kwento niya? Bilang pinaghirapan na anak ng mayaman. Totoo pala. Kahit totoo pa, matanda na rin yang 3 kalahating katawan na yan. Papunta na rin sa hukay. Sa likod ng ate, yung tunay na kapangyarihan. Ano bang meron? Paano naman mangyayari yun? Baka si Guwanwan. Totoo ba na siya talaga ang prinsesang maliit ng Maynilang elite? Xiaozu. Anong nangyari sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ate, ayos ka lang ba? Ako mismo ang dumating. Hindi mo na talaga kayang ituloy ang kasinungalingan mo, ano? Ganun ba? Yung tuhod mo yata nanginginig na sa takot. Ano ka ba? Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Imposibleng magsinungaling si Xiaoxu. Simula umpisa hanggang dulo, ang nagsisinungaling lang ay si Guwanwan na yang babae na yan. Ayusin mo yung bibig mo. Bawat beses mong insultuhan siya, sampal ang aabutin mo. Grabe ka, matanda ka na. Nasubukan mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging manugang ng isa sa 3 pinakamalalakas na pamilya sa Maynila. Ngayon, wala akong pakialam kahit ilan pa kayo. Lahat kayo mamamatay. Gian, tama na please. Nagmamakaawa ako. Huwag mo na ituloy. Walang matinong lalaki na nakikipag-away sa babae. Umalis na tayo. Bakit ka naman matatakot sa kanila? Sa estado mo ngayon, sa Maynila, sino ba ang may lakas ng loob na galawin ka? Oh. 3 malalaking pamilya daw? Yung sinasabi mo ba ay, ang mga Shen, ang mga Shen. Go. At so ng Maynila? Syempre naman. Regalo lahat yan ng mga tatay ni Xiaozu. Grabe sa engranding, pagpapaabot at gastos. Kaya nyo rin ba yan? Regalo lang daw ng tatay niya. Ang totoo, kami magkakapatid ang pumili niya ng maigi. Kailan pa naging? Sa babaeng ito yung mga yan. Tito Su, President Su. Nagkamali ako. Hindi ko sinadya na magpanggap bilang ate Wanwan. Sila iyon, sila ang umutos sa akin. Dahil naman sa, kahit paano, kalahati akong bahagi ng pamilya Su. Nagmamakaawa ako sa inyo, patawarin niyo akong minsan. Su Ming. Kaya pala, gawa ito ng isang kamag-anak sa labas ng Su family. Kahit gaano kalayo, hindi naman talaga kaugnay. Pero nakikisaw-saw ka pa sa Su family namin. Nagpanggap kang anak ni Su Ming. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Su Raozu.
Anong ibig sabihin ng sinasabi niya? Bakit mo siya pinapakiusapan? Ate, ano ba talaga nangyayari dito? Hindi pa ba malinaw? Si Suroksu, mula umpisa hanggang dulo, niloloko lang kayo. Miss Go 11, siya lang ang tunay na anak na kinikilala ng tatlong pamilya. Pamilya Go ng Beijing, Pamilya So, Pamilya Shen. Ang kaisa-isang pinag-aalagang anak na babae. Ang tunay na prinsesa ng Beijing. Paano mangyayari yon? Pinili ka pa ni Wanwan. Iyon na ang pinakamalaking swerte mo sa buhay. Sayang. Ikaw mismo ang nagtaboy sa swerte mo. Ikaw talagang makasalaan ng manloloko. Ikaw na peking mayaman. Sinira mo buong pamilya namin. Ikaw. Kasalanan mo lahat to. Kayo ang nagtulak sa akin kaya napilitan akong gawin to. Paano ko naman magagawang magsinungaling ng ganito kalala? Kung totoong prinsesa nga ako, paano ko naman magugustuhan ang lalaki katulad ni Shu Jian? Kung hindi lang kayo mga taga Shu family, mahilig yumuko sa mga may pera, tapos tapa ka ng iba, mapagmataas. Paano ko naman magagawa ang mga bagay na to? Kayo naman talaga ang nagtulak sa akin. Ikaw talagang walang hiya. Ikaw pa rin ang nagbigay ng maling impression sa amin. Mahal, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Dahil sa babaeng yan, siya ang nangakit sa akin. Chen, hindi mo dapat mawalan ng tatay. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Wanwan. Hindi siya karapat-dapat. Suzian, karapat-dapat ka rin ba? Ayokong magkaroon ng tatay. May nanay naman ako. Unang lolo, pangalawang lolo, pangatlong lolo. Shu Jian. Si Wanwan, ginawa ang lahat para lang makasama ka. Nagtago siya ng totoong pagkatao niya. Nakatira sa popahan. Kumakain ng instant noodles habang sinusuportahan ang negosyo mo. Pero ikaw, 5 taon na itong lumipas. Kung talaga lang na minahal mo siya ng tapat, inalagaan at pinrotektahan mo siya. Lahat ng yaman ng tatlong pamilya namin. Para sana sa pamilya ninyo at sa magiging anak ninyo lahat yon. Ay nako, sayang talaga. May mga tao kasi, sa harap lang ng pansamantalang, pakinabang at kwento ng background sila tumitingin, nakakalimutang doon sa totoong halaga. Ang tunay na ginto, nagiging damo lang sa mata nila. Mali ako. Totoo, mali ako. Suzian, ikaw na ngayon ang walang-wala. Lahat ng binigay ko sa'yo, binalik ko na lahat. Sa kakayahan mong yan, walang-wala ng pag-asa umangat ka pang muli. Sinasabi ko sa'yo, si Xiao Chen mula ngayon, gagamitin ang apelyido ko. Ako at ikaw, wala nang kahit anong dapat pag-usapan pa. Boss Go, kaanak. Naloko lang din po kami, patawarin niyo na po kami, ate. Alam kong mali ako. Tao, dalhin na siya. Opo. Patawad po, patawarin niyo na po kami, Boss Go. Boss Go. Patawarin niyo po kami. Tungkol naman sa'yo, ay padadala ko pamilya nyo sa Afrika. Subukan yung paunlarin ang buhay doon. Chairman Su, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Ako ang tunay na miyembro ng pamilya Su. Mas pipiliin yung alagaan ang hindi kadugo. Pero hindi niyo man lang ako tinitingnan. Tumahimik ka, dahil lang sa'yo. Kumpara mo ba ang sarili mo kay Wanwan? Dalhin na. Apo. Tawagin mo akong lolo. Akin ta. Akin. Aking totoong apo. Tay pangalawa. Tay pangatlo, kasalanan ko. Po talaga. Dahil sa tinatawag na pag-ibig, pinalampas ko ang pagmamahal ng pamilya. Pwede pa po ba akong umuwi? Wanwan. Tapos na ang mali. Ayusin na lang nating lahat to. Ikaw. Habang buhay kang mananatiling. Pinakamamahal naming anak na 3. Ang pintuan ng bahay, laging bukas para sa'yo. Kailan ka man bumalik, hindi ka mahuhuli. Maligayang pagbalik, maligayang pagbalik, maligayang pagbalik. Tay, nandito na po ako.